Yo, what's up guys? Kali Politika. Ngayon guys, napanood nyo na ba yung balita at narinig nyo na ba na isang Pilipino ng hold up, no, ng taxi driver na Pakistani sa UAE, and then isang Pilipina, no, sa Kuwait naman, napatay yung bata gawa ng nilagay niya sa washing machine, tapos namatay gawa ng sabi niya, naiingayan daw siya sa sa bata, no, annoying na raw. So, isa lang masabi ko rito guys, no, sa mga OFW na katulad ko, kung tayo may problema na at hindi na kaya, guys, pwede natin kausapin yung pamilya natin, no, na umuwi na lang muna tayo, no. Kasi kung ganun din naman ang mangyayari sa atin guys, gagawa tayo ng masama sa abroad, tapos pwede tayo makulong, mas maganda lang umuwi tayo. Kasi habang malaya tayo, no, may pag-asa pa para magbago. Kaysa naman nandiyan ka sa abroad, tuliro na yung utak mo, may ang dami mo ng problema sa pamilya, tapos may problema ka rin sa 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 lugar o lokasyon kung nasaan ka. May problema ka rin diyan eh. So, panawagan ko sa mga pamilya ng OFW guys. Pahalagahan nyo yung perang ibinibigay sa inyo, no, kasi yun ay dugot pawis, no, ng mga OFW. And then guys, isa pa, yung pamilya ng mga OFW guys, kailangan nyo kamustahin lagi yung yung mga kamag-anak nyo, pamilya nyo, na wag naman yung kakamustahin dahil sa hindi pa nagpadala, kulang yung padala, no? Kasi guys, kung alam namin na kulang ang padala, pero nagpapadala pa rin kami kasi alam namin na yun lang talaga, no? Yun lang talaga ang ang kayang ipadala. No, sana maunawaan nyo din guys, kasi hindi naman sa lahat kanya-kanyang sitwasyon. Habang kasi ang OFW ay nagtatrabaho ng dugot pawis, mas gusto niya kasi na mamuhay ang kanyang pamilya ng walang iniisip. Na kumakain ng tatlong beses ang araw. Yung OFW, minsan, lang yan, Lucky Me, no? Pasit Canton, isang araw. Minsan, tuna, isang buwan, isang taon. So, depende guys, no? So, iba't ibang sitwasyon ng OFW, no? So, iba-iba yan, no? Financially, iba-iba rin sila eh. So, kailangan talaga guys, pa nasa abroad ka, para naman sa mga OFW na nasa abroad, kailangan nyo talaga mag-ipon, savings guys. Huwag kayong papadala sa mga sa mga investment na hindi nyo alam guys. Mas maganda magtayo ka sa sariling negosyo mo sa Pilipinas ka, or mag-ipon ka para sa kinabukasan, no? Hanggat maaari, huwag mo ipapadala lahat. At hanggang maaari guys, wala kayong bisyo, no? Lalo yung sugal. Madali na sugal ngayon. Gawa ng pinopromote kasi eh. Dapat wala na talagang online gambling eh. No? Tapos yung mga problema naman sa pamilya guys, ay nang napakasakit sa OFW guys. No? Pag nagtatalo ang pamilya sa Pilipinas, pati yung OFW sa ibang bansa. Kasi ang hirap ng communication eh. So, habang nagtatrabaho kami, no guys, tapos nag-away, iba-iba yung nasa isip namin eh. So, minsan hindi mga nakakatulog yung mga OFW, nag-overthink na sila kung ano-ano lang naisip. Tapos magtatrabaho ulit siya, natutuloy rin yung utak. No, siguro isa yun sa mga sanhi kung bakit na nagawa ng kababayan natin sa Kuwait yun. Pero hindi yun dahilan para gumawa ka ng masama. No, sana naman guys, no, sa natin, sa ahensya ng gobyerno about sa OFW, no, kung sakali sana guys, sa bawat embassy merong counseling, no, para malaman natin kung kung maayos pa ba yung mga OFW sa ibang bansa, lalo sa Middle East. Kasi minsan kasi minamaltrato yan eh. Dapat may counseling, kahit online counseling, monthly, para lang makausap sila, no, na okay ba kayo, ano bang problema dyan. Kasi kailangan talaga ng OFW na may kausap guys eh. No, yung eksperto mismo talaga, hindi yung pwedeng kasi minsan pag kapwa Pinoy mo din yung kausap, minsan kasi natotoxic yung utak ng kapwa Pilipino. Kaya mas maganda, meron silang counseling eh, no? Kada bansa, embahada, may counseling sila pag kailangan ng tulong, may pag-counsel para eksperto talaga, no? So, yun ang suggestion ko, lalo sa mga sa mga abayan nating mga may alaga, mga DH, no? Or anything man, no? So, yun lang guys. So, sana man sa OFW, kahit anong hirap ng buhay guys, huwag kayong susuko. Pero kung kailangan na sumuko, pwede naman sumuko. Umuwi muna ng Pinas, mag-restart, magsimula ng bagong bukas. Although mahirap talaga yan, pero
habang may buhay at malaya, may pag-asa. Yun lang guys. Kalye Politika. Thank you guys.